Mga kababayan, maya-maya po puntahan natin itong dampig or ampig antike, no? Amlig antike. Amlig is to protect, no? Isa Estrera, mayang gabi, good evening. Joben Perez, ako pong taga-Kalumpit. Alam po namin na puro anomalya. Yan, mabuti at nakikinig si Joben, ano? Terrible yung Kalumpit. Ang Bulacan halos ay tinadtad ng 70 billion pesos na flood control project at halos 60% ninakaw, ghost at dinambong, dinurubo, kinulimbat, Cyrus, no? Terrible. This is a case of plunder of the century. Mahihiya Cesar Ocero at Nora Siasat ang kategorya ng Janet Lim Napoles PDAP or pork barrel scandal. Pipitsugin pa yun. Yung 500 billion pesos, pipitsugin ito sa 1.2 trillion pesos na pandarambong. Monica Flore, kababayan ko sa Barangay Sook. Lolon B. Digman from Dinagat Islands. Ayan. Si Corazon Ostero, natawag ko na. Si Marga M. Jimmy Reyes. Sino pa mga nandito? Peanut butter. Bakit F? I know it's a style. Thomas Isplana. Bakit kasi hinayaan ng 3 taon lustayin ang pera ng bayan? Thomas, hindi lang paglulustay, pandarambong talaga. Kasi Mel Smay, si Sara Diskaya, grabe din ang yaman, no? 4 na po, mahigit ang kanyang mga sasakyan, top of the line. Mga Bentley, mga Audi, mga BMW na nagkakahalaga po ng milyon-milyon, no? Ang sasakyan alone nila Sara Diskaya, yung may-ari ng St. Timothy, St. Gerard at Alpha and Omega na mga notorious na mga kakutsaba dito sa pandarambong na mga flood control projects at mga infra projects. Sa sasakyan pala nagkakahalaga na ng mahigit 200 million pesos. Wow! Mga kababayan, ayan, nabuksan ko ng cellphone. At ang isa pa po na pag-uusapan natin, mga kababayan, ay ito pong panawagan ng mga mamamayan na huwag gamitin po itong issue ngayon kay Pastor Kibuloy na may extradition request ng June pa pala. Ngayon lang nila pinaputok sa balita habang nagkakaroon po ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. So mukhang tinatiming, no? Nila Martin Romualdez. Alam naman po natin ang malalaking media, kontrolado na ni Martin Romualdez. 75% or 80% ng mga telebisyon, dyaryo, pati po mga tabloid ay may capital share and interest ng pagkontrol o kaya papatakbo sa mga negosyong ito, si Martin Romualdez. Kaya nga makikita ninyo ang bias at ang angle of reporting. Talagang idinidiin na masama ang mga Duterte, masama si Pangulong Duterte, masama si Vice President Sara Duterte. At bida dito ang mga ginagawa ni Marcos. Samantalang ang katotohanan po, malubha at balasubas ang gobyernong ito na nangyayari ngayon, no? Pag-usapan natin yan. Ang attempt nila na lituhin ang taong bayan at kunwari ay may mga galawan sa pagpapa-extradite o pagpapa-surrender kay Pastor Apollo Kibuloy sa US government. Upon request, June pa pala, sabi ni Ambassador Babes Romualdez, no, na second cousin niya ni Marcos Jr., second cousin or first cousin ni Marcos Jr., si Babes Romualdez. Ayan. So pag-usapan din natin itong pagbubunyag ng mga ilang proyekto na pilit idinudugtong kay Pangulong Duterte. Subalit kung bubuksan mo, ang pinakamasahol pala dito ay ang pagkakaroon ng mga tinatawag na kunwari ay continuing projects. Subalit, yun pala ay mahigit halos 5 times. That means mga 500% ang itinaas nila
para ipakita na nagsimula daw yung project sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. I'm talking about the dredging of Pampanga River Basin na noong 2018 po ay ginastusan niya ng gobyerno ni Pangulong Duterte ng 20 million upang maayos ang pagdaloy ng tubig, tanggalin po ang mga siltation at kung ano-ano pang nagbabara sa ilog o river basin ng Pampanga, no? Na pinagmumulan ng matinding pagbabaha, no? Naging epektibo po yung project na ito. Subalit ng panahon na ni Marcos noong 2023 ay ginastusan nila ito ng 91 million. So halos 5 beses ang doble ang pag-angat, no? Kunwari continuation. At ng 2024 na another 91 million mahigit, no? At ng 2025 hindi pa na-release, another 91 million. So kinatay-katay nila ang dredging and maintenance ng pagpapasiguro na maayos ang daloy ng tubig at hindi po aapaw ng malubha ang Pampanga River Basin. So nakita natin talaga na may attempt. There is a pattern to connect yung mga projects na sa panahon ni Pangulong Duterte palalabasin nila na ito ay mga continuity lang. Yan po ang teorya ni Marcos na ibinibenta nila ni Romualdez na nagpapatuloy ito sapagkat nagkaroon ng problema noon panahon pa ng nakaraang administrasyon. Pero kung bubusisiin po ang mga datos at impormasyon in the last 3 years alone po, malubha po ang paggamit ng pondo na wala namang benepisyo na napakinabangan ang mamamayan, lalo na pagdating po sa pagnanakaw at pandarambong ng kaban ng bayan. No? By the way, maraming nagtatanong kay Ka-Erica, Alan Mabera and Susana, watching you from Spain, Ka-Eric, and Hans Ja, continuous corruption. Sa panahon po na ano ba daw ang pagkakaiba ng paggamit ng termino ni Ka-Eric ng plunder at ng korupsyon. Ayun. Ang plunder po ay mas malubha, malawakan, malakihan na pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Plunder po yan. So ang batas po sa plunder, ang threshold amount is 50 million pesos and above. Ang kinukulimbat at ninanakaw mo, yan ay plunder, no? At ang pangungurakot po is generic yung korupsyon. Pagnanakaw po yan. So ang plunder is pagnanakaw. Ang kaibahan niya sa korupsyon, ang korupsyon generic. At usually nire-refer mo to sa mga regular na mga kaganapan ng pangungulimbat. No, hindi po ganoon kamalawakan at kalakihan ang mga amount. Pero pagnanakaw pa rin. Ang malubhang pagnanakaw ay plunder o pandarambong, mga kababayan. Pero magkahalintulad lang po ang kanilang ugat ng kanilang karakter. Yan po ay pagnanakaw pa rin sa pundo at kaban ng bayan. Ayan. Kaya nga dapat ang threshold ng plunder should be at least 1 million minimum. Kapag pumasok ka sa 1 million na pagnanakaw at pandarambong, ay pwede kang kasuhan ng plunder at ikaw ay pwedeng makulong ng reclusion perpetua o kaya life imprisonment. Mga kababayan, sa atin po, ang life imprisonment, ang kanyang determinal period, at least 40 years na pagkakakulong na tuloy-tuloy. No? At depende kung ikaw ay mabibigyan ng clemency or pardon ng presidente. Gandang Bukang Liwayway from Wyoming, USA. The land of the buffaloes. Thank you, Case Wayu. Okay? June Abejo, dapat bitay ka, Eric. I agree. Dapat bitay. Kaso lang wala pa po tayong batas, no? Dapat kasabay po sa pag-amyenda sa batas ng plunder na pababain ang threshold amount into 1 million ay kasabay ang pagpapasa ng death penalty that will include ang rape, kidnap for ransom, terrorism, and then pati po itong plunder, pandarambong, mga kababayan. Anyway,
Ngayon po, nananawagan na ang maraming mga senador na, dalawa na ito nakita ko, I think si Senator Kiko Pangilinan, and I'm not sure kung ipinanawagan na rin ni Ping Lacson, mukhang ipinanawagan niya na kanina, at may mga mayors na, no, ang nakita ko kanina, former Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City, ang kanyang anak na si Mayor Raisa Treñas, ngayon ang mayor, nananawagan po si former Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Senator Ping Lacson yata, hindi ko sigurado i-review ko ang data ko mamaya, and then si Senator Mig Subiri, no, na dapat daw nagbitiw na at magbitiw na sa kanyang pagiging Secretary ng Department of Public Works and Highways. Itong si Joma. Good evening ka, Eric. Si Joma ba ito sa New York? Ayan. Kimora Dolores and Layram Garganera from Kuwait. Matagal na po dapat nagbitiw o lumayas sa pagka Department Secretary ng DPWH itong si Bunuan, ano? Dahil mantakin mo, he cannot even show remorse or a sign of conscience na nakukonsensya sila ng taga-Commission on Audit, ng taga-Department of Budget and Management, na lantaran po ang pag-amin, na ninanakaw, dinadambong po, ginagawang ghost project po, at walang delivery of projects, pero nirerelisa ng DPWH ng billions of pesos. And yet parang baliwala lang dito kay Secretary Bunuan, mga kababayan, ano? Delikado po ito, sapagkat ngayon ko lang naintindihan na itong mga magnanakaw, itong mga kriminal na contractors, ang mga kriminal na mga pusakal, no? Ang mga kawatan na walang kahihiyan at wala man lang anong elemento ng pagpapakita na sila ay nakokonsyensya. May tawag pala dyan sa behavioral science and psychiatric medicine na ang utak pala ng tao ay marunong pala ito mag-adjust sa mga bagay na kinokondisyon mo sa kanya. Halimbawa, kinokondisyon mo na okay lang yung nagnanakaw ka sapagkat ginagamit mo naman para sa pamilya mo. At okay lang yun dahil marami naman ang nagnanakaw. So tatanggapin pala ng utak yan over the years na nawawala na yung iyong sense of moral clarity and moral compass. Ang tawag pala dyan na nagiging parang normal na sa iyo ang pumatay ng tao o gumawa ng krimen, pagnanakaw, pandarambong, at nabibigyan mo pa ng katuwiran sa sarili mo at unti-unting nawawala po ang antas ng pagkakonsensya mo. Ang tawag pala dyan sa behavioral science, sa psychology at sa psychiatric medicine ay neuroplasticity. Wow! What a term! Neuroplasticity. It's spelled N-E-U-R-O, then plastic, no? Plasticity, plasticity, P-L-A-S-T-I-C-I-T-Y. Neuroplasticity, one word lang po. Na ang brain pala ay marunong siyang mag-rewire ng kanyang sistema na ang konsyensya mo ay mawawala at ang sense of moral values mo ay babaliktad kapag sinasanay mo ang utak mo na tama at makatarungan at may dahilan ang iyong pagnanakaw, ang iyong pandarambong, ang iyong pangangabit, pati pangangabit na nadamay, ang iyong pagmamanyakis, ang iyong pagka-addict sa pornografiya, sa pornography, at ang iyong pagka-addict sa cocaine, pati tuloy ang droga, no? Tinatanggap pala ng yan, di ganyan din ang yung nangangabit. Beatrice Prudente, ganyan pala yung mahilig mangabit, mahilig gumawa ng kasalanan, Yung conscience mo, yung moralidad mo, na nakakaya ng utak mo na i-rewire that your sense of right and wrong will become adjusted to what kind of actions you are accustomed to doing. Wow. No, yun pala ay behavioral science na kaya ng utak na tanggapin yan. Kung kaya, hindi ka na aamin at hindi ka na nakakaramdam ng hiya. Hindi ka na nakakaramdam ng guilt. Ang tawag pala dyan is neuroplasticity. Ayos. Walang hiya na, sabi ni Hans dyan.
Yung dati na mahiyain, kapag nag-adjust ang utak mo in the process of neuroplasticity, nagiging walang hiya ka na. Yan, utak plastic na. Hindi pa, discussion pa ito, na scientific pala yan, no? Wala ng konsyensya, sabi ni Beatrice Prudente. Yan po, exactly, ito mga kriminal na kontraktor, itong matakin mo, how can you live with your conscience? Na may 40 mahigit ka ng mga sasakyan, hindi mo naman halos nagagamit. Itong sila Diskaya, itong mga kontratista na extra, super close kay Martin Romualdez. Nagdududa tayo, dami niya ito or kasabwat, kasosyo niya ito, no? At pati ito si Kirante, no? Kasosyo pala daw ito ni former Governor Garcia at ng isa pang mayor doon at may isa pang congressman, ano? Maraming pumapasok sa cellphone ni Ka Eric, no? Atong muntik ng martilyohin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, Senator Marcoleta, no? Marami tayong pag-uusapan Pero baka nagtatanong po kayo, no? Daki Del Rosario and Briola Azol Joseph. Yun pala, the brain is capable of rewiring itself. And kapag sinasanay mong sarili mo na gumagawa ka ng mali at binibigyan mo ng katuwiran sa utak mo, ang utak mo ay tatanggapin niya na mawawala na at unti-unting bababa at unti-unting kikipot na ang konsyensya at ang sense of moral compass mo, babaliktad siya patungo sa pagtanggap na ang ginagawang mong mali ay magiging normal na natatanggapin ng iyong isipan, kaya hindi ka na nakakaramdam ng emotions of guilt or yung pagkasuklam sa ginagawa mong mali. Iyon. Yung piso na ninanakaw, katumbas din ng milyon. Parehas pa din na pagnanakaw. Correct. Kasi ang pagnanakaw ay hindi sa value. Pero siyempre, ang bigat ng kasalanan at ng epekto ng ginagawa mo ay mas mabigat din kung malawak, malalim at malaki po ang pagnanakaw o pandarambong at pangungulimbat. Sapagkat milyong-milyong mamamayan po ang naapektuhan. Ang hold-upper, mali din pong ginagawa niya. Pero ang apektado lang, 1, 2 pamilya lang yung ninakawan niya. Pero pag dinadambong mo ang public funds, taong bayan, buong mamamayan o milyong-milyong mamamayan ang naapektuhan. Yan ang dahilan kung bakit sa simpleng kibot ng mga pag-ulan ng 2 araw, dulot ng pagbubugso ng damdamin, pagbubugso ng pattern ng habagat o ng southwest monsoon, at dadapo ang isang low pressure area, lulubog sa mga pagbaha ang mahigit 10 milyong Pilipino. More than 3 million families kaagad po sa paligid ng Metro Manila. Sa paligid po ng Metro Manila, kasama po ang Central Luzon, lalo na ang Bulacan at Pampanga na mga lugar, and then ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal area. Yan po ang mga kaagad na maapektuhan in the area of Greater Manila. Siyempre, iba pa po ang mga pagbaha na nararamdaman din sa mga mayor na lungsod at iba pang bahagi ng Pilipinas. Because we're talking of around 1.2 trillion pesos from 2022, 2023, 2024 at maagang bahagi ng 2025, mahigit 1.2 trillion pesos po ang naiparelease na mga pondong ito. At ito ay sa ilalim na ni Marcos Jr. At ang kanyang DPWH Secretary ay si Bunuan. Si Bunuan na mukhang totoo nga at tumutugma itong definition sa behavioral science at sa neuropsychiatric medicine na may nangyayari sa utak natin na nagre-rewire ang brain, na wala ka nang mararamdamang konsyensya o pagkahiya at nagiging balasubas na ang iyong mga ginagawa, pero para sa iyo tama pa rin at okay lang. Yan po nakikita natin kay Bunuan. Nagkaroon siya ng neuroplasticity. Ay, tumpak, tamang-tama, bistado ang Marcos Romualdez. Yan po ang nararamdaman nila. Kaya ang gimmick-gimmick ni Marcos kanina ba yun niya? Kanina, na sinabi niya, Mr. President, nakita mo walang mga kabilyada, walang mga iron bar frames, at ang hollow blocks, kulang, butal-butal,
paid na by 55 million itong SYMS dyan sa Bulacan. Ang tanong sa kanya ng isang reporter ay, do you feel disappointed, Mr. President? Sabi niya, disappointed? No, I feel anger. Very, very angry. Sabi niya, galit daw siya. Ugok. Galit. Ikaw ang nagbibigay ng pahintulot na mangyari ito sapagkat alam mo at nakikita ninyo na pag ipinasa balik sa iyo ang enrolled bill o yung tinatawag na General Appropriations Bill bago maging General Appropriations Act, ay nandun po ang mga kinatay at sinindikato nila Martin Romualdez, mga kababayan. So, hindi po magiging batas at magiging legal at lehitimo ang pagbuhos ng mga pundong ito na hihigupin ng mga buaya at mga mandarambong ng mga kongresista at politiko na kasabwat sa sindikatong pangungontrata, lalo na po sa flood control projects na ito, at ang mga kriminal na contractors. Hindi yan mangyayari kung hindi ginawang batas ni Marcos ang dinaya at sinindikato at istapa at pandarambong na disenyo ng budget. Kasi yan na mismo ang nangyari, binulgar na mismo ni Congressman Toby Chanco, binulgar na mismo nila Congressman Sid Ungab. At ito ngayon ay nakikita natin na tumutugma dito sa nangyayari na ang mga pagsisimula kung paano disenyuhan, kung sa Ilonggo, paano tamanyahuan, no? Paano i-design ang mga hiwa at ang mga partida, kung baka ito, karning baka, diyan nangyayari yan sa Congress. Nalulusutan at naikutan nila ang plenary o ang buong kapulungan, pati ang vice cam, sapagkat may small committee pala na binubuo si Martin Tambaluslos na in-identify mismo nila Toby Chanco. Walang minutes, walang plenary review dahil tapos na po ang second reading, ang third reading, yes or no na lang, wala nang pagbabasa. Yan ang nangyari kung bakit nagkaroon ng butal-butal na umabot po sa 241 billion initially. Pero nang ito ay tiningnan ng iba pang eksperto, mahigit po sa 400 billion pesos ang pinalusot na mga pundo nila Martin Romualdez. At ito ay alam din ba ng mga departamento na kung saan ipinarking ang pundo? Of course. Halimbawa, noong 2024, sinasabi ng DPWH na hindi sila humingi ng 176 billion pesos. Pero nagulat sila na may 176 billion na nakaparking na pundo. At ang mag-dispense o ang magpapatupad ng paggamit nito, si Martin Romualdez. So, bakit pinalusot ni Marcos? Ibig sabihin po, kinukonsinti niya sapagkat pinapakalibangan niya. Yan ang kalukuhan nitong mga inspection niya, yung mga isumbong mo sa Pangulo. Wala ito, gimmick ito mga kababayan. Kasi pwede naman niyang i-announce with the magnitude of notorious and scandalous presentation of plunderous and anomalous flood control projects ay now fire and kick from office out itong si Bunuan. And lahat ng mga operations ng District Engineering Office ay i-dissolve yan at lahat recalled to the regional office at lahat ng bidding doon ay nandun ang mga COA representatives at lahat ng mga audit ay gagawin ng pre-audit, before mobilization, during audit at post-audit. At wala ng kontraktor na napangalanan ang bibigyan ng permit until they are cleared at sila ay kakasuhan kung kinakailangan at magbubuo ng special panel of legal team to do the case build up to cooperate with Ombudsman. Yun dapat. Hindi yung mga words na I'm angry. Very, very angry. Ugok. Wala po yun. Walang kwenta yun, no? Kaya pala gusto agad nila tanggalin si Sara kasi naamoy na ni Sara Duterte ito. Hindi lang na-sustain ni Vice President Sara Duterte ang ganito kalawak na pag-e-expose. Kasi wala siyang masyadong media outlet na binibigyan siya ng espasyo at na-defensive siya, no? Sa matagal na panahon,
sinasalag niya yung mga atake sa kanya. Ito ngayon, nagkaroon na ng forum na mas malaki at nagkaroon ng national stage of presentation of the revelations and expose through the Senate Blue Ribbon Committee. Kaya maganda po, even nga, dapat ipatawag din si Vice President Sara Duterte to testify kung paano inattempt ni Saldico at nila Martin Romualdez na pasukan din ang DepEd ng nakaparking na pundo amounting to 19 billion pesos in the guise of classroom construction. Pero sila daw ang magpapatayo ng at least 1,000 or 2,000 classrooms kung hindi ko nakakalimutan. Pero ang mag-implement, mag-identify ng mga lugar at kung saan ilalagay si Saldico at sila Martin Romualdez. Hindi na pumayag si Sara Duterte. Isa yan sa dahilan kung bakit nagbitiw na rin siya bilang concurrent DepEd Secretary. At maganda po ipatawag siya dyan, mga kababayan. Maganda po na i-discuss yan ni Sara Duterte. Ngayon, sa expose ni Senator Ping Lacson, 70 billion mahigit po in 2025 alone. And almost 60 billion din noong nakaraang 2024 sa Bulacan alone. Mga kababayan, ang mga flood control projects, samantalang nilulubog sa baha po ang halos mahigit kalahati ng mga bayan ng Bulacan. Wow! At sa Pampanga, hindi pa nabuksan sa lugar nito ni Dong Gonzales. Ala, at baka delikado, baka pati din kay Gloria Macapagal Arroyo, mabuksan din. So ito po ay sumambulat na sa mukha ni Marcos. They are not expecting that this will implode before their own faces. Akala nila magigimik nila sa media para lumabas na si Marcos ay crusader against corruption and plunder. Hindi po. Hindi po niya maitatago at maitatanggi na ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanyang kabulastugan. Pinipirmahan mo ang mga budget na mayroong mga insertions, mayroong mga pork barrel na pinalusot, iniikutan ang proseso ng budget and legislative review na dapat ginagawa ng Kongreso, and then pipirma ka without exercising due diligence, prudence, and propriety. You cannot feign innocence about that. May tinatawag po dyan sa prinsipyo ng pamumuno, lalo na sa pamahalaan at sa mga position of power. When you exercise authority and power, you are subject to the so-called principle of respondeat superior. Ibig sabihin po, command responsibility yan. Pananagutan ito ni Marcos kung bakit na-release ang mga pundong ito. Sapagkat ginagawa ng DBM na iparelease. At bakit hindi pumapalag ang DPWH? Sapagkat kasabwat sila. Pinangalanan ni Senator Ping Lacson itong mga opisyal ng DPWH sa Bulacan, na Alcantara at Hernandez, na mga pangalan, at dapat kasuhan na ito. But you cannot see any decisive or categorical action on the part of the Department Secretary, kay Secretary Bunuan. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam dahil malamang nakinabang din po siya. At hindi lang siya, kundi ang buong agency of government ng DPWH ay naging pugad at facilitator in the main and by and large ng mga pangungulimbat sa kaban ng bayan. Kasi hindi naman po yan kukunin ng congressman ng direkta. Idadaan po niya yan dito sa mga agencies of government. Ang kinakatay nila na nananakawin at dadambungin nila. So yung every 1 billion na yan, ang mangyayari niyan, lulusot yan sa DBM. Releasan po yan ng SARO, yung order para may pundo na, bababa sa DPWH kung yan ay nasa DPWH, like flood control project, and then sasaluin na ng bogus, dami, at mga kriminal at kasabwat na mga contractors na pinangalanan ni Marcos Jr. At dyan siya nagkamali. Kasi ngayon, gagamitin ito laban sa kanila. At iisa ang bottom line dito. Mga barkada ito nila tambaluslos. Mga barkada po nila ito ang mga magnanakaw at kriminal na mga kontraktor na ito. And you cannot hear itong si Marcos na magsabi, ipatigil na ang pangingialam ng mga District Engineering Office ng DPWH. I-dissolve yan at iakyat lahat sa regional office, i-recall silang lahat.
at walang bidding doon sapagkat doon ginagawa ng congressman at ng mga politikong pulpul na magnanakaw ang katayan ng pundo dahil hinihilot na nila doon sa District Engineering Office. Kay Eric palit ulo ni Pastor sa lola ng lola mo sa US. Kaya nga, no? Lola si Lisa Tanas para matabunan din po yung iskandalo niya na tuwing pumupunta pala sila sa mga foreign trips ay may tinatawag na cocaine party, no? Yeah, that is correct, Cyrus, no? At pangtapal ito sa issue na sumasambulat ngayon at kasi si Pastor is very controversial figure, so ikapitalize ito ng media, no? Instead na i-sustain nila ang pagbubulgar at pagbubunyag. Dito, yung walang katuturan na kaso na alam natin ginawa yon dahil more than 300 churches sa Amerika po ang hinaras at pinipiga at ini-intimidate, binubuli sa panahon ni Joe Biden. No? Dahil nga ginagamit yun ni Joe Biden na ang mga simbahan na ito ay konektado sa Republican politics. So, kasama po dyan ang Kingdom of Jesus Christ na tinira nila noon sa Amerika, kaya nga marami ng mga kaso doon ang na-dismiss na o ang iba ay good as quits na. Itong kay Pastor na archive kasi yan eh. So ngayon, bigla na lang sumulpot at ang nag-leak ng informasyon na trace natin ang Philippine Ambassador to the US na si Babes Romualdez. At alam natin, magpinsan yan sila nila Marcos at nila Martin Tambaluslos. So it's an attempt to cover up, or it's an attempt to mislead and confuse the issues. Kasi, ibabalita ito, pansamantala po, the attention will be distracted. Ang atensyon ng taong bayan will be distracted sa nagaganap dito sa malubha at napaka-suklam-suklam na pandarambong sa kaban ng bayan na hindi na makontrol ni Marcos ngayon. This is going out of hand. Na akala niya makapagpabida siya at makapagpostura. Eh ngayon hindi. Sumambulak ang katotohanan at hindi na ito mapipigilan. They're trying to have some distraction. At ito nga po ang gustong ay pakita nila na si Pastor Kibuloy daw ay konektado sa mga Duterte at kapareho kay Rodrigo Duterte, they are now put under international process ng pagsingil sa kanila, sa kasalanan nila. According to the angle na dinidevelop nitong mga mainstream corporate media na alam natin kontrolado nila Romualdez po yan. Ayan. So, malinaw na talagang tinamaan po dito ang kampo nila Romualdez, nila Saldico at ng mga grupo nila, ang mga tagapag-atake sa kunwa-kunwarian at bogus nilang impeachment attacks laban kay Vice President Sara Duterte, sumambulak po sa mukha nila. Itong naibulgar at nadulas si Marcos, and these things are now going off hand. Hindi na po nila makontrol. So para po magkaroon ng distraction, pinaputok nila Babes Romualdez, nila Martin Romualdez, ang issue ng tungkol sa extradition kay Pastor Kibuloy. At biglang salo ang Department of Justice. Sabi nila kahit pa na under the normal rules of extradition application, tatapusin mo na ang kasong kinakaharap ng isang akusado kung mayroon siyang active and live cases sa Pilipinas. Kailangan ma-serve niyang sentence kung mahatulan siya at bago siya ipadala doon sa kabilang kaso niya sa bansa na may extradition treaty tayo. Pero sabi ng DOJ, pwede naman yan maareglo on the urgency of circumstances. Kalokohan. Ibig sabihin, niluluto na pala talaga nila. June pa yon, August na ngayon lang pinaputok sa media. So what will you think about that? It is a distraction. It is a calculated attempt na guluhin mo ang public opinion, mag-inject ka ng controversial na mga issue, i-highlight mo ulit-ulit, at upang i-connect mo doon sa mga Duterte at ang gulo ng mga news that si Pastor Kibuloy is very close at ang grupo niya sa mga Duterte at naging spiritual advisor pa ni Pangulong Duterte. Those are the angles na ginagamit nila ngayon to make distraction and to minimize yung impact sa kaisipan ng taong bayan on how the seriousness and the gravity
of this scandal of a notorious plunder case known as the submerged anomaly of flood control projects. Yan. So mga kababayan, very classic na mga taktika po ito sa propaganda operations, no? Pero hindi po tayo mababahala dyan, ano? May legal team. Sila Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, they are capable to stand their ground. At ako po, personally, naniniwala ako, yung mga kasong ito kay Pastor Kibuloy, pati dito sa Pilipinas, konektado po ito sa political persecution. Political demolition po ito. Even itong gawa-gawang kwento ni Hontiveros sa mga ibinulgar sa kanya na nagtatanim witness siya, konektado po yan doon sa pagwasak sa main target nila na si Pangulong Duterte at sila Vice President Sara Duterte. Kaya nga may teorya itong si Risa Hontiveros at ang grupo nila ng mga akbayan na hilaw na komunista at sinakyan din po ng mga operatiba ng CPP, NPA, NDF that there is a Kibuloy Duterte criminal group based in Davao. Mga kulukoy. Sinong maniniwala sa inyo? Si Duterte ang pinakakinatatakutan na political figure at naging pinuno ng bansa. Tapos ituturo siya na siya ang nagpapatakbo ng criminal group kasama si Pastor Kibuloy. Yan pong narrative na gustong ibenta ni Risa Hontiveros, subalit nag-backfire dahil si alias Rene ay lumantad at ibinulgar ang modus operandi na ito. Kaya ang labas, kinasuhan kami, pati si Ka Eric, no? Nag-share daw kami ng mga video na nagmamalain o nagbibigay ng paninirang puri. Bakit mayroon pa bang masisira sa puri niya? Sa kanyang dangal. Mga kababayan, huwag kayo dyan maniwala kay Lacson, traidor. Whatever crank brother, sayaan mo na. It's not about Ping Lacson. It's about the expose. Huwag mo nang paramihin ang kalaban natin. The more that people are talking and exposing things to the favor of the interest of the people, regardless kung hindi mo kursunada si Ping Lacson o si Benji Magalong, it does not matter. What matters is the substance. Okay? Huwag nating awayin lahat, no? Collect ng drug money, isang araw na wala na yung kapatid ng asawa ko. Till now, di pa mahanap. Di mag-file ka ng kaso. Crank Brothers is a different issue. Ang pagbubulgar ni Ping Lacson is not about himself. And I'm not talking about Ping Lacson. I'm talking about the expose of Ping Lacson. Na tama, valid, at iyon ay dapat nating tingnan like kay Amy Marcos. Sinasabi nila, budol yan, pamilya ni Bongbong Marcos yan, but it's a different story kung ang kanyang mga ginagawa ay pumapabor sa common interest natin upang maipakita sa taong bayan kung gaano kabulok at kabalasubas ang gobyernong ito, lalo na kapatid niya mismo. Di ba si Amy Marcos ang unang nag-expose nito? That there are around 1.2 trillion pesos na pondo sa flood control project na hindi po napupunta ng totoo sa flood control. And that was last year. Di ba? So, it does not matter kung si Amy Marcos ang nagsalita. Let's listen to the message and be objective enough. Okay? Wag po tayong makitid sa pagtingin. Di ko mo na parang sinasabi natin, kung ang nag-i-expose ng reklamong rape ay naging prostituted woman o naging pokpok, wala na siyang kredibilidad para magreklamo ng rape. Hindi po tama yun. It's a different matter, okay? In fairness, may resibo si Senator Ping Lacson. Opo, ako po hindi ko idol si Ping Lacson, ha? Pero ang punto ko, let's listen to the message and be objective to maximize yung worth ng expose sa pangkabuang interes na gusto nating ipakita that there is a systematic, monumental restoration of corruption and plunder sponsored by Marcos and Romualdez. At ang mga nangyayaring itong pagkadiskubre at pagkabunyag ng mga pagnanakaw at pandarambong sa flood control projects ay bahagi po ng monumental restoration ng sistema ng pangungurakot at pandarambong. If there are expose coming from Ping Lacson reinforcing itong mga nangyayari ngayong pagbubulgar sa panimulang pagbubukas ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, so be it. Di po ba? I hope you understand my point
Crank Brothers Vlog. Okay? Hans Jia, bumirang daw ang ginawa ni Marcos. Elisa Manalang. Oko. Hindi ko pa po naabot ang isang topic, itong Amlig Antique or Protect Antique, kung saan po galing ito mismo sa region ko, no. Byuda na si Risa, intindihin na lang natin, ikaw El Mongge, intindihin natin ang na siya ay best friend ni Ronald Llamas. Ang alam ko may Pleasure Toy Shop diyan sa may Quezon Avenue, no? Dapat i-message natin si Risa, no? Ano mang bagay, byuda ka o hindi, kung ikaw ay nangangabit, yan ay pangangabit pa rin. I am not saying nangangabit siya. Ang binabanggit ko po, generic yon. Byuda o hindi, kapag ikaw ay naging kabit o nangangabit ka, kabit pa rin po yun at pangangabit. Okay? So, ipagpaliban natin bukas, mga kababayan, itong diskusyon hinggil sa Amlig Antique na binutas ni Saldico, ang protected area and forest area at bundok na prone to landslide at napakadelikado sapagkat isa ito sa protected forest region ng Panay Island, mga kababayan. So tingnan natin kung anong epekto nito kasi bilyones din po ang pondo dito, mga kababayan. At itong nag-release ang DPWH, mahigit 55 million dyan sa ininspeksyon na flood control na sinasabi ni Marcos, parang bakod sa isang okra garden ang itsura ng project. Pero 55 million po ang binigay at na-release, may mga resibo na. No? Sorry ka Eric, hindi 100% ang tiwala ko kay Manga. You don't have to. You don't have to trust her. You have to get the message. Gets? You don't have to trust the person. The messenger is secondary. The message is important. Kagaya din po ni Ka Eric, naging CPP, NPA, NDF ako. Hindi niyo ba ako pagkakatiwalaan kapag nagbubulgar ako tungkol sa CPP, NPA, NDF, doon ako nanggaling. So you don't look at my background, secondary yon. You listen to the validity of my historical account of the message about the evils of communist terrorism because doon ako nanggaling. So it's not a question if you like the person or no, or not. It's a question of the validity and the objectivity and the purpose of the message. Ayos? Sana naintindihan niyo po na hindi po ito usapin. Pag sa politika, sa eleksyon, wala po tayong usapan yun. Kanya-kanya tayong pagpili dyan, ano? Pero we cannot fight a lot of enemies all at the same time. Saan tayo pupulutin yan, no? So, Yosa Alinob Sawitan, you cannot fight all enemies all at the same time. Even si Erwin Tulfo, di ba? Alam natin, may mga bagahe ang Tulfo brothers. But when they speak against the flood control and they reinforce the expose sa Senate Blue Ribbon Committee and they tend to go against dito sa pinapakita ni Marcos at ni Romualdez na walang anomalya ang gobyernong ito, and yet nagsasalita ang aliado nila like si Erwin Tulfo, si Rafi Tulfo, si Toby Chanco. We will not listen to them because sila ay nakalinya dati at ngayon ay medyo mayroon pa rin maayos na relasyon sila kay Marcos. Si Romualdez ang ini-expose nila. So it's the message that is important, right? So complete daw yun ka Eric, yung 55 million na yun. Yes, kompleto. Pero yung project, parang bakod sa garden ng okra ang itsura niya, no? Mga kababayan. So, magandang pag-usapan po natin ito, ang Amlig Antique, na binutas ang bundok at protected area po ito, forest region ito, forest area ito na protected. At napakalaki po ng project, I think the project amount na nakita ko initially is around 5 billion pesos. Wow! Very clear po ka Eric, Cynthia de los Reyes.